bahagi po ng ating pong serye for this month about the importance of prayer. Kadalasan po, lagi natin tinatanong, gano'n ba ka-importante yung prayer and fasting? Ah, Ganun ba talaga dapat ang mga Christian? Lagi ba dapat nagpipray, kakain na lang, nagpipray pa din, di ba? Aalis ang bahay, pipray, and so on and so forth. Alam natin na kasabay ng lahat ng ito ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Normally po, ang isang mananampalataya o tagasunod ng Kristo o yung tinatawag nating anak ng Panginoon, the moment that you stop praying, meaning to say, you don't need God anymore. Kasi self-sufficient ka na eh. Parang, bakit hindi ka magpapasalamat sa pagkain? Eh, alam natin Diyos ang nagkaloob. Pero pag ayaw mo na mag-pray, parang sinasabi mo, I don't need you, Lord. Maganda yung trabaho ko, kakain ako ng masarap. Or, parang hawak natin yung sarili nating buhay. Sometimes we don't want to pray because kaya ko to, magdadrive lang ako maingat. I don't need you, Lord. Kasi ayaw mo mag-pray. Yun ang tinatawag na self-sufficient. And praise God, dahil sa gabing ito, ay patuloy nating nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon. Tama? Ang kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nararanasan natin madalas ang isang magandang umaga. Tama po? Isang maayos na maghapon. At patuloy natin nakikita ang Panginoon ay kumikilos po sa buhay ng maraming tao at sa mga tagasunod nito. And we thank God dahil for the past 24 hours, di ba? Maraming nangyari. Ano po? Tama ba? Okay. Whether it is good or bad, ang sabi sa Bible, let us give thanks to the Lord. Pray at all times. Okay. At sabi nga, sa gabing ito, let us ask God's help para po sa specific request na meron kayo. And thank God dahil yung assurance that He will answer our prayer in His time and in His will, sabi nga, thy will be done. Okay. So, pag-aralan natin. Sa Biblia, ang fasting ay one of the most disciplines in the Christian faith. Ano ba yung mga discipline na tinatawag kapag ikaw ay mananampalataya? Ito yung prayer and fasting, Bible reading, ito yung worship, ito yung giving, ito yung tinatawag nating meditation, memorization ng verse, sharing the gospel. Tama po? At yung fasting is isa sa pinaka-importanting discipline ng isang tagasunod ni Kristo. Fasting is a way for us to reconnect and be with the Lord. Kadalasan, kaya tayo nagfa-fasting kasi nakafocus kasi yung katawan natin sa pagkain. Okay? Hindi lang sa pagkain. Fasting, it includes yung minsan nakaka-distract din somehow kapag ikaw ay gustong makipagniig sa Panginoon, yung tinatawag nating yung mga social media. Yung iba ay nagfa-fasting like isang araw, 2 araw na walang Facebook, walang telenovela. Okay? Pero hindi ibig sabihin i-stop. The reason you want to stop dahil gusto mo makapag-concentrate sa fasting together with prayer. At makikita natin sa Biblia na ang prayer and fasting are always mentioned together sa Scripture. Pag binasa natin ang Bible mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, lagi ang prayer and fasting go together. Makikita natin ito sa Bible. Kung matatandaan natin that yung mga Israelites, they lifted prayers, confession, baka tapos sila ay magkaroon ng kasalanan sa Diyos, sa Nehemiah 9. Ganon din si Esther. She fast with Israel and pray for the strength to ask yung king, yung asawa ni Esther, na i-spare ang Israel from Haman's plot of papatayin silang lahat o yung genocide sa Esther 4:16. Prayer and fasting mentioned together like si David. Si David mentions praying and fasting for his enemies. Diba? Ang sarap po nun, pag may kaaway kayo, may nagalit sa inyo, ipag-pray nyo po. Instead of mag-harbor kayo ng galit sa kanya. Isa ito sa pinakamagandang ugali ng isang mananampalataya. Okay? Pray for your enemies. Tapos si Daniel, nag-fast din siya dahil hinihingi niya ang awa ng Panginoon dahil ang mga Israelites that time ay sobrang disobedient sa Daniel 9. Together with Anna, yung pinag-aralan natin 2 weeks back,
Si Prophet Anna fasted and prayed regularly for Israel, and then she prophesied to Mary and Joseph about Jesus coming. Si Paul at si Barnabas, they prayed together, asked God for guidance para mag-appoint ng mga leaders. At maraming reason why we need to pray, fast, dahil as we pray and fast, dito tayo natututong magpasalamat sa Panginoon. Tama? As you pray and fast, dito natin tinatawag na nagkakaroon tayo ng courage, lakas ng loob, loving our enemies. Ito yung mga pagkakataon, we reconcile ourselves dahil pinagpe-pray natin yung ating bansa sa Panginoon. And then, we keep on recalling God's promises through our prayer and fasting. At dito natin makikita that yung prayer is great and fasting is powerful. Kung tayo pong lahat ay magiging dependent lamang po sa Panginoon, makikita po natin that prayer and fasting actually works. Ilang panalangin po ninyo ang sinagot ng Panginoon at nung Kanya itong sinagot, nagkaroon ka ng more faith, more na parang naging dependent tayo sa Panginoon. Ang nakakalungkot laang, maraming tao ang sinasabing Christian, but they don't like the way how Christian live. Ano yun? Pray and fast. Sobrang importante po ito. Again, inuulit ko po, the moment that you stop praying, this is the time that you want to say, Lord, I don't need you anymore. I can do it. Huwag tayong maging ganon. Dahil ayaw ng Panginoon, ang taong ma-fried chicken, ma-pride, dahil hindi ito nakakatulong sa ating lahat. Okay, ang sabi doon, the enemy of our souls does everything in his power to hinder our understanding and the practice of fasting with prayer. Alam natin na si Satanas, gagawa siya ng maraming paraan para tayo ay hindi makapag-pray and fast. Tatakutin ka, i-distract ka, at kapag ikaw ay nahulog sa kasalanan, sasabihin niya, hindi ka na makakaahon. Most of the time ay papadalahan ka ng mga taong sisiraan ka ng loob. At maraming pagkakataon, yung atin mong mismong telepono, it help us to distract our, yung focus po sa Panginoon. What I'm saying is, mga kapatid, have your personal time with the Lord. Magkaroon po kayo ng personal na oras sa Panginoon. Bakit? This is one way of saying, Lord, I need you. Lord, hindi ko po kaya. Lord, tulungan mo po ako. At hindi mo yan makukuha sa Facebook, kakapost mo, kahit Bible verse yung pinopost mo. Makukuha mo lamang ang lahat ng sagot ng panalangin through your prayer and fasting. Are we all clear? Okay, sa mga kasama natin sa live, purihin po ang Panginoon. Konting review. 3 weeks back, pinag-aralan po natin yung 6 na points na kung saan yung importance po ng prayer and fasting. Sabi natin doon, power to overcome Satan and his minions. Alam natin that Jesus Christ, when He started His ministry, He prayed and fast. Tama? At nung siya ay nagpe-pray and nagpe-fasting, 3 beses siyang sinubok ni Satanas, tempted him. And then, bandang huli, sabi dun sa 11, verse 11 ng Matthew 4, the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. When kapag tayo po ay nagpipray and fast, just like what Jesus Christ did, sabi doon, now, when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Nung hindi niya kayang tuksuhin si Jesus, sabi doon sa verse 13 ng Lucas 4, umalis siya, lumaya siya, hindi niya kaya. At sabi doon, naghahanap lamang siya ng pagkakataong subukin siya muli. Alam natin na si Satanas ay peste sa buhay natin. Unless otherwise, gusto niyo ng peste, huwag kayong mag-pray at huwag kayong mag-pray and huwag kayong mag-fast. But sino bang may gusto ng ganon? Tama? Si Satanas ay peste po sa lahat ng season ng ating buhay.
Kung gusto niyo pong talikuran kayo ni Satanas, the best thing to do is to take up a habitual life of prayer and fasting. When you pray, nanginginig si Satanas. But when you stop praying, nag-i-enjoy siya. Because we are saying to God, when we do not pray, I can do it, Lord, kaliwali. Okay. Sabi daw, ang pangalawa, yung daw pong prayer and fasting, preparations for the work of God. Alam natin, yung nga, when Jesus Christ, He started His ministry, si God Himself ay nag-pray and fast para po sa pag-start ng kanyang ministry. And kapag tayo po ay nag-pray and fasting, we can hear clearly what the will of God is about any matter. Nangungusap ang Panginoon sa atin, regardless po, kahit tayo ay nagfa-fast o hindi. However, alam natin that we are engaged in spiritual warfare and sometimes, kailangan po natin ng aggressive reinforcement. At yung reinforcement po natin is prayer and fasting. We are petitioning heaven for God's will to come to pass. We are praying, Lord, ikaw kalooban mo po ang siyang masunod. At katulad ng sinabi natin sa number 5, a sacrifice to God that delights Him. Sinabi dun sa Romans 12:1, di ba? By the mercies of God, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Kaya mga kapatid, as we pray and fast, dapat tayo we are praying with expectantly. We are watching ano yung mangyayari. Dahil ito yung pagkakataon na kung saan, as we pray, katulad doon nangyari kay Pablo doon sa Malta, nung nagkaroon sila ng shipwreck, they prayed and fast. They asked the Lord for help dahil nasira yung barko nila sa dagat, sa Malta. And sabi doon, and he heard from heaven that no lives will be lost. He said, there stood by me this night an angel of God to whom I belong and whom I serve. He is watching yung salvation ng Panginoon ay dumating po sa kanila. Basahin niyo po yung Acts 27. Okay, so as we continue, we will talk about point number 7 and number 8. Number 7, ang importance daw po ng prayer and fasting for enduring covenants with God. Paano ibig sabihin nun? Spiritual fasting is a sacrifice in itself. Okay? This is our sacrifice to God that His saints, the moment we pray and fast, tayong lahat ay pumapasok sa covenant with Him, with God, when we make sacrifice. And that sacrifice is prayer and fasting. God, ang Panginoon natin, He alone decide para ibigay sa atin ang detalye at yung mga terms ng covenant. Ang pwede lamang po natin i-apply sa pagkakataong ito is to sacrifice. God, yun ang hinahanap ng Panginoon sa ating po mga buhay. By the time, sa Psalm 50, yung next verse na ipapakita ko, it shows, kung babasahin natin yung Psalm Awit 50, okay, dito ipinapakita na maraming false worship na ginagawa ang mga taga-Israel. And God judged Israel sa kanilang lahat ng ginagawa. Ano yung ginagawa nila? They are offering false worship. At the same time, they are participating in intentional disobedience sa ating Panginoon. Maraming mga ritual ang ginagawa ng mga Israel that time na hindi naman nakakatubos ng kasalanan nila. Does not buy God's forgiveness. At makikita natin doon sa Psalm 50 verse 3, ang sabi ay ganito. Okay. Ayan. Psalm 50 verse 23. He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, and to him who sets his way properly, I will show the salvation of God. The moment that tayong lahat ay naghahandog ng ating pasasalamat, the moment that tayong lahat ay nag-aalay, nagbibigay po ng oras para tayo ay manalangin at mag-ayuno. Ito po daw yung sakripisyong nagbibigay luwalhati sa Ama. So sa buhay natin ito, gusto mong umayos ang buhay mo?
Gusto mong iligtas ka ng Panginoon sa tiyak na kahihiyan at kapahamakan? Mag-alay ka ng bagay, ng prayer and fasting, wherein kapag na-honor ang Panginoon, He will show His salvation. Yun po ang tandaan natin. As we pray and fast, sabi doon, I will show the salvation of God. Papakita ng Panginoon kung paano niya tayo ililigtas. Maraming pagkakataon na tayo ay agresibo, maraming pagkakataon na tayo ay nagkakanya-kanya ng mga diskarte, at maraming pagkakataon na tayo ay nagkakanya-kanya ng mga ginagawa sabihin natin, maluwalhati ang Panginoon sa ginagawa natin. Pero tandaan natin, mas natutuwa ang Panginoon kapag tama po yung ating puso sa Kanya. Paano yun? The righteous person worship in God in spirit and in truth. Mas natutuwa ang Panginoon kung mas marami po tayong inaalay na oras sa panalangin at pag-aayuno. Nawa ay hindi tayo kakitaan ng Panginoon ng pagkakataon na tayo ay nagdidepende sa ating sarili, kundi tayong lahat ay kakitaan ng Panginoon na naghahangad ng total dependence on Him, dahil ito ang makakaluwalhatian sa Panginoon. He will move if we ask Him to move in our lives. Gusto mong umayos ang buhay mo, kapatid? Gusto mong magkaroon ng yung tinatawag na tunay na kapayapaan? Especially kapag tayo ay may nagawang kasalanan. Ang sabi doon sa Ephesians 1, chapter 1, 3, and 10, si Kristo lamang ang tunay na makapaglilinis at makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At sa Kanya rin kapangyarihan, sa Kanyang awa at biyaya, tayo po ay mamumuhay na meron pong kaluguran sa Kanya. If you want to experience yung true life na inaalok ng Panginoon, lapit tayo kay Jesus. Your prayer, He who offers a sacrifice of thanksgiving with thanksgiving honors me, and to him who sets his way properly, I will show the salvation of God. Number 8. Maikli lang po yung ating devotion. 8, sabi doon, fasting, humble, and changes you. Fasting, humble, and changes you. One of the most effective way to humble ourselves is through fasting. Maraming pagkakataon na tayo ay nakikarried away doon sa pagkain. Maraming pagkakataon we are carried away doon sa mga distraction in life. But here, sabi doon, fasting humbles and changes you. Yun daw pong intentional abstinence o yung pag-aayuno from the pleasure ng isang meal o ng isang buong araw na walang kain o fasting, it will humble us and it will continue to focus yung ating pong mga attention sa ating Panginoon. Sabi dito, maghanap ka ng taong madaling magalit. Ito yung mga taong hindi mapanalanginin. Maghanap ka ng mga taong laging naiinis, nababagot. Ito yung mga taong hindi mahilig manalangin at mag-ayuno. And most of the time, tayong lahat, no, we experience this. Pag meron tayong ayaw na tao, lagi natin sinasabi, Lord, baguhin mo siya. Tama? Pag kami kinaiinisan ka, amo, kasama sa bahay, kasama sa work, kapatid, magulang, tiyuhin, tiyahin, kahit sino pa yan, ang lagi natin sinasabi, Lord, baguhin mo po siya. Kaya yung iba ayaw na magsimba sa church. Kasi pag nakikita yung kaaway niya, yung kinaiinisan, ayaw. Pero most of the time, believe me, mga kapatid, naranasan ko po ito. Prayer, most of the time, ang panalangin, tayo po ang unang binabago. Instead of pointing others yung kanilang mali, let us ask the Lord to help us na baguhin tayo. At pag nakikita natin yung mali, naway bigyan tayo ng Panginoon ng tamang reaction sa ganitong pagkakataon. Amen po.
Okay. Kaya naman mga kapatid, basahin natin yung verse natin. Ang sabi doon, David said, "As for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting, but my prayer kept returning to me." Sabi niya, itong mga kaaway kong ito, yung mga taong galit sa akin, I keep on praying for them. Well, in fact, pinagpipray ko pa nga sila kapag sila ay nagkakasakit. At kapag ako ay nananalangin, isang tanda na ikaw ay nagpapakumbaba, ay nagsusuot ka ng sakong damit. Naglalagay ka ng abo sa katawan mo. Sabi niya, lahat ng ito ay ginawa ko at sa aking panalangin ay nakayuko o yung total na humility sa harap ng Panginoon. Ang nakakalungkot nito ay ipinakita ni David how he treat with compassion yung lahat ng taong ayaw sa kanya, yung lahat ng taong tumalikod sa kanya. Hindi naman niya sinabi kung sino itong mga taong ito. But most likely, sa mga taong galit sa kanya, more or less si King Saul o yung kanyang isang anak, si Absalom. Okay? Marami pong mga member ng soldiers sa kanyang army, si David, ay tumalikod din. Okay? At the same time, sa lahat ng tao na sabihin nating kasama ni David, pinag-pray niya, lahat ng ito, sabi niya, ginawa ko naman lahat, and yet I prayed and fasted for them. At maraming pagkakataon, those people ay umayaw sa kanya. Kaya sabi niya, "But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself, my soul with fasting, but my prayer kept returning to me." Sa pagkakataong ito, as we discuss yung enduring covenants with God and fasting humble changes us. Those 8 points, at marami pa tayong pwedeng idagdag, kung gaano ba kaimportante ang prayer and fasting. Mga kapatid, nawa sa gabing ito ay patuloy nating makita ang importansya ng panalangin at pag-aayuno dahil sa lahat, sa bawat sandali po ng ating buhay, we need prayer. Parang electric fan, di ba? Yung electric fan ay hindi kusang iikot. Anong dapat natin gawin para magkaroon ka ng silbi kung ikaw ay electric fan? Sasaksak ka dun sa power. Tama? Kung hindi ka nakasaksak, maghihintay ka lang ng malakas na hangin para umikot ka. Tayong lahat minsan parang electric fan kung ikukumpara. Wala kang silbi, wala kang power, wala kang maibibugang hangin kung hindi ka nakasaksak sa totoong power. Mga kapatid, ang panalangin po ay hindi mo kailangan ng battery para i-charge. Ang panalangin po kahit walang wifi ay gagana. Bakit? Dahil singlapit lamang po ng dasal ang ating Panginoon. Nawa ay masumpungan po natin ang kahalagahan ng prayer and fasting, and God willing, tayo pong lahat hanggang sa kanyang pagbabalik, datnan niya tayong tapat na naglilingkod sa kanya. God bless po, and samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Heavenly Father, we thank you sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat at pangunguna mo sa amin as we pray and fast. Help us, O Lord, yung pong importansya nito sa aming buhay. Turuan at tulungan mo po kaming hindi maging dependent sa aming sarili. We need you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God po. Sige po, bago tayo tumungo sa ating pong corporate prayer, meron po tayong mga ilang minuto na kada slide ay meron tayong 2 minutes na prayer slide o prayer points. Tingin lang po kayo doon from time to time dahil nagbabago po yung slide para po sa ating mga prayer points. Okay, praise report, yung pong tatay ni Kuya JP, si Bro Jesus Reodanga, ay na-discharge na po sa hospital. And praise God din po kay Kuya JP dahil naging okay yung kanyang, tawag dito, PT, physical therapy, nung kanyang paa sa opera. At purihin ang Panginoon sa buhay natin, Diyusan, sa isang powerful na answered na ultimo yung family taga ni Ate Diyusan. And Ate Diyusan herself ay nakita niya na yung matagal na lang pinag-pray ay totally nawala na po.
na-remove na yung travel ban. Purihan ng Panginoon sa gabing ito. At kung kayo po ay may mga panalangin na sinagot ng Panginoon, let us know. And we love to shout it out for the glory of God. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Tingin lang po kayo sa screen. And then after that, we will close in prayer. God bless po.
purihin ng Panginoon. Shall we all close in prayer? Before that, yung mga nasa Zoom, ay nasa Facebook Live, we want to pray with you. Okay? Kung pwede kayong bumalik sa Zoom, we will create one room for you para po maipanalangin kayo ng mga kapatid natin na kasama. Kung hindi naman kaya dahil may trabaho, send us your prayer request at isasama po natin sa ating panalangin. Yung pong nandito sa Panambahan, we will be having our grab a partner. We will pray for one another. And then after that, tayo po ay matatapos na. Let us close in prayer. Heavenly Father, we thank you po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa mga prayer points na nakita po namin sa mga pangalang nakasulat sa iba't ibang klase ng sakit at karamdaman, nangangailangan ng provisions, ng iyong guidance, ng iyong wisdom. Lord, ang dalangin ko po sa mga kapatid na ito'y katagpuin mo nga po ang kanilang mga panalangin. At minsan pa, Panginoon, sa iyong awa, sa iyong biyaya, sa iyong panahon, sa iyong pagkakataon, alam namin na sa pangalan ni Jesus, ito po ay iyong tutugunin. Turuan at tulungan mo po ang mga kapatid kong ito na patuloy na magtiwala, patuloy na magdepende sa iyong pangalan. Sapagkat sa pangalan mo, Panginoon, katulad ng iyong pinangako, sa lahat ng nagtitiwala sa iyong pangalan, kailanman sila ay hindi mapapahiya. Lord, we thank you for your promises. All of this we pray with thanksgiving. In Jesus' name, amen.